to you surrendered. All I am is yours. So what can I say? Lord, to you surrendered. I know of the one who gave it all. So I'll send my soul, Lord, to you surrendered. All I am is yours. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. So what can I say? So what can I say? Yes, Lord. And what could I do but offer this out, oh God, completely to you? Yes, Lord. We offer our hearts, oh God, completely to you. We surrender everything to you, Lord God. You are our maker, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise you, O Lord. Yes, Lord. Manalangin po tayo mga kapatid. O amang banal na nasa langit, maraming salamat pong muli, Panginoon, dahil muli mo na naman po kami pinagkatipon-tipon dito, Panginoon. Kahit konti lamang po kami, Panginoon, upang magpuri po sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Humihingi po kami ng pangunawa dun sa aming mga kapatid na hindi po makakapunta rito. Sapagkat batid mo po ang dinadanas ng aming bansa, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang sandigan namin sa lahat ng oras. Ito po, Panginoon, ang pumipigil sa amin, Panginoon, pero hindi po ito mangyayari, Panginoon, sapagkat nandiyan ka po, Panginoon, laging gumagabay sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Panginoon, lumayas ka sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sapagkat wala kang karapatan dito sa aming bansa, maging sa panig ng mundong kinalatan mo ng iyong virus. In Jesus' name, I rebuke you in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon, dahil muli po kami, kahit kukunti lamang po kami rito, Ama. Ikaw po, Panginoon, ang aming laging sandigan, lagi nagmamahal sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo lamang ang kapurihan, Panginoon, ang kalinisan, ang kaluwalhatian, Panginoon, sapagkat ikaw lamang tunay na hari ng mga hari. Maraming salamat po, Panginoon. Ingatan mo rin po ang aming mga kapatid na hindi po nakakapunta rito sapagkat batid mo po, Panginoon, ang dinadanas ng aming bansa. Kaya gabayan mo po sila saan man po sila naroon, Panginoon. Ingatan mo rin po sila doon po sa aming mga kapatid na hindi po nakakapunta rito, Panginoon. Ikaw po ang maghari sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Dinadalangin din po namin ang mga pastor na aming, Panginoon, na hindi rin po nakakapunta rito, maging ang pastor na tumatayo sa aming harapan. Ingatan mo po siya, Panginoon. Bigyan mo po siya ng kalakasan, Panginoon, pati ang kanyang mga mahal sa buhay. Ingatan mo rin po, Panginoon. Maraming salamat po upang maipamahagi niya po ang inyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin
Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hello. Manalangin po ulit tayo para sa tithes and offering. Panginoon na nasa langit, muli Panginoon, lumalapit kami sa inyo sa oras na ito, Panginoon, at nagpapasalamat muli dahil nagkatipon-tipon kami, Panginoon, upang mag-aral ng iyong salita. Panginoon, tinataas namin, Lord, ang aming mga kaloob sa araw na ito. Gamitin mo po ito, Lord, ayon sa ikalalago ng iyong iglesia. Bagamat kami po ay nagkukulang or nagkakaroon, Panginoon, ng mga expenses sa bahay, Lord. Alam namin, Lord, na hindi mo kami, Lord, pababayaan, Lord, or iiwan, Panginoon. Alam namin na itong kaloob namin, Lord, ay babalik mo po sa amin, Lord, siksik, liglig at umaakaw. Muli, Panginoon, nananalig kami sa inyo, Lord, at mananampalataya, Lord, hanggang sa pagdating mo. Pinupuri ka namin, Lord, at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Makibukas po kayo sa Luke chapter 22 verse 19 to 20. Verse 19, And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, This is my body, given for you. Do this in remembrance of me. Verse 20, In the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Purihin ang Diyos sa patabas ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Salamat po aming Amang Diyos sa langit sa iyong mga salita namin nabasa, napakinggan. Maunawaan po namin ang kalugan nito at ikaw pong maitaas at maluwalhati sa buong araw na ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Praise God. Yan. At i-load ko lang po yung mensahe. Praise the Lord. Ayan. Okay. Ang pamagat po ng mensahe ng ating Panginoon. Ang pamagat po ay Remember Me. Ayan. So, the body and blood of Christ, ito po ay tungkol sa the body and blood of Christ versus COVID-19 virus. Praise God, purihin ng ating Panginoon. So, tayo po ay extended, mga kapatid, GCQ, na-extend po. At meron pong chismis. Bali-balita na iuusog po itong August, ano? Magagawing MECQ. Pero hindi po natin alam kung paano po yon. Kung totoo po yun, i-announce na lang po. Kasi po yung mga ospital po, puno na. 90 to 100%. Ayan. At nakakalungkot po, pagka COVID po, no, tumawag ka sa Department of Health at yun po yung sakit mo, papa-assist ka sa ospital, malabang po walang sasagot. Yan po yung tunay na pangyayari. So, ang mangyayari po niyan, tatawag ka na lang sa private hospital o kukonta ka mismo ng personal mo na
na magdadala sa iyo sa ospital. So, hindi na po siguro kaya ng gobyerno sa dami po ng nai-infect. Hindi ko na po alam ngayon kung ilan na po. Kung meron na ba tayong 100,000, ano? So, ito pa rin po ang problema ng ating bayan. At wala nga pong masabing plano ang ating Pangulo dahil nga po, ang inaasahan po niya ay yung vaccine. At meron na pong lumabas na mga vaccine na kaunti na lamang po at maaari po lumabas ng November. Ayan. At ulaan nyo, sino yung unang babaksinate? Sino unang babakunahan? Sa una po tayo listahan, Pilipinas. Alam nyo kung bakit tayo unahin? Alam nyo na po yon? Nakalungkot di ba? Gagawin tayong testingan kung merong ewan ko kung alam ng presidente yon, natutuwa pa nga siya dahil mauna tayo sa listahan. Ako iniisip ko, gagawin tayong testingan, na naalala ko, kagaya ng Dembaksia yung pala yung vaccine na yun sa Dembaksia para pala doon sa mga na-dengue na siguro yan din, baka ganun nangyari, baka okay yan doon sa mga meron na, babaksinate sila. Yung wala pa, binakunahan, yun, hindi natin alam kung anong epekto niyan, Pero wag po tayo doon magtiwala bilang mga anak ng Diyos, ay meron po talagang binigay ang ating Panginoon na panlaban sa karamdaman, sakit, at sa COVID na ito. Ito po yung katawan at dugo ng ating Panginoon na siya pong ating inaalala sa araw na ito, kagaya po ng nabasa natin sa Luke 22 verse 19 and 20. Basahin ko lang po muli. At sabi po ng ating Panginoon, as recorded by Luke, sa verse 19, and he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, this is my body, given for you. Do this in remembrance of me. Okay, sa verse 20, in the same way, after the supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Okay? So, balik po tayo doon sa verse 19. Okay, sa verse 19, makikita po natin dito, mga kapatid, na ito ay ibinigay na parang seremonya, o sakramento, tinatawag itong sakramento, itong Holy Communion, na iniwan po ito ng ating Panginoon for one purpose. Ano po yung purpose na ito? Do this in remembrance of me. Ayan. Do this in remembrance of me. So, marami pong mga tao, maging mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, yung communion, hindi natin masyadong pinapahalagan. Parang ano lang ito seremonya ng church, seremonya ng isang reliyon, kung bakit tayo ay Kristiyano. Ito yung nagbubuklod sa atin. Meron po tayong seremonya iniwan ng ating Panginoon. Ito po yung communion. Okay? Communion. At ito po ay naging popular, siyempre, sa mga Protestant at sa Roman Catholic. Sa Roman Catholic, mga kapatid, dahil ako pinanganak na Katoliko, hati po ako half Catholic, half Protestant po ako. Ang aking father's side ay Catholic talaga yan, sarado, Ang aking mother's side ay Protestant. Ayan. Kaya nga pagka nagmi-meeting yan, nagpa-family gathering, nagpe-pray sa pagkain, mauna muna mag-pray yung Catholic prayer, Tapos sasabayan, pagkatapos magpe-pray din yung para nag-aaway o naglalaban o ano ba 'yon, Magpe-pray, dalawang prayer. Isang Catholic prayer tsaka isang Protestant prayer. Okay, sa Catholic, ang ginagawa pong practice, 'di ba? Ostya lang, 'di ba? Ostya, yung tinapay lang. Tapos noon, ang iinom nung alak, yung pari lang. So, yung pare, yun ang iinom ng alak para na sa lahat yon. Alright. Merong pangyayari na minsan sinubukan ng mga pare
isasawsaw. Di ba? Yung ostya, sasawsaw niya doon sa alak, susubo sa'yo. Ayan. Kaya lang, para naman naging yung si Judas, ano? Tayo magsasawsaw ng tinapay yun. Parang yun. Kahit tinigil din nila yon. Ngayon, sa Protestant, ang practice sa Protestant naman, at ginagawa rin natin, mga born-again Christian, ay yung dalawa. Meron tayong cup, bukod yung cup, at bukod po yung tinapay. So, symbolical po yung ginagawa natin. Sabi niya, symbol of the body and blood of Christ. Okay, simbolo po yon. Hindi po yun yung eksaktong katawan. Bagamat sinabi, this is my body given for you. So, yung actual na katawan na binigay ng ating Panginoon, doon po yun sa krus nangyari. Yung actual na dugo na sinasabing ibinigay ng ating Panginoon, ay nangyari po yun actual doon din sa krus. At habang ang Panginoon ay pinaparusahan, pinahampas po siya, dumadanak na po yung dugo niya, doon na po yun nagsimula. Yun na po yun. Yun po yung actual. Tunay pong katawan at tunay na dugo. Ngayon, bakit binigay itong ceremonies na ito? In remembrance of me. Ngayon, marami po mga tao, ginagawang religious ceremony lang po itong communion. Hindi po nila nalalaman, o miski tayo po, yung kahalagahan nito. Yung kahalagahan. Alam nyo po, yung mga unang Kristiyano, alam po nila yung kahalagahan nito. Kaya lang, meron din mga unang Kristiyano, mga panahon na yon, mga sumunod, ay hindi rin po nabibigyan ng, ng pagpapahalaga. Pero, siyempre, in general, nabibigyan ng kahalagahan. Pero meron din po talaga, hindi maiwasan, nung panahon na yon, ay binabali wala po nila, nagiging seremonya na lang ang communion na ito. Mantakin nyo mga kapatid, ang ginagawa po nilang practice. Ngayon po, ang ginagawa po natin sa communion natin, di ba? Once a month, every first Sunday. Tapos nung last month, pumalya po tayo, nakaligtaan ko. Hindi po tayo nag-communion. Tapos once a month na nga lang. Ang mga mananampalataya po nung araw, ginagawa po nila ito every day. Mantakin nyo, araw-araw, hindi na kayo nagsawa noon, ano ba? Araw-araw, brad, ano? Ngayon, dahil sa araw-araw, parang naging na lang, naging seremonya na lang. At yung kahulugan nito, bakit sinabi ng Panginoon, do this in remembrance of me, meron siyang gusto na maalala natin. Ano po ba yung maalala natin? Okay. Why Jesus wants us to remember Him through communion. Okay, bakit po? Okay, ngayon, ito po ay may relasyon sa kanyang ginawa. Ano po yon? Sa kanyang katawan at sa kanyang dugo. Yan, na nasakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, bakit po niya gustong maalala ito? Kasi po, yung sunod, So we will not forget that there is power in the body and blood of Christ. Ngayon, nakakalimutan po natin kasi, at makakalimutan po, kaya iniwan to ng ating Panginoon, kasi alam niya, makakalimutan po ng mga Kristiyano, yung kahulugan at yung kapangyarihan ng katawan at dugo ni Kristo. So yung ostya, yung tinapay na pinapartake po natin, saka yung inumin, bagamat symbolical, napaka-makapangyarihan po niyan, mga kapatid, kung ano po yung sinisimbolize niya. At kung ano po yung kapangyarihan nung katawan at dugo, ito lamang po yung pinangahawakan natin, ito po yung sentro ng ating pananampalataya, ito po yung sentro ng ating paniniwala tungkol kay Kristo. Ito po yung pinaka-sentro, pinaka-major. At pag nawala po itong pag-alaala rito at nakalimutan na po natin kung ano yung kahulugan at para saan at kung ano po yung kapangyarihan ng katawan at dugo ni Kristo, doon po tayo magkakaroon ng problema o magkakaroon po ng disgrasya doon sa ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. So hanggat na naintindihan po natin yung kapangyarihan at purpose kung bakit at ano ang ginawa ng katawan at dugo ni Kristo doon sa krus at bakit kinakailangan niyang gawin ito, pag ito po ay naunawaan po natin mga kapatid, magiging intact po at solid yung ating pananampalataya hanggang sa pagbabalik ni Kristo. So ang diablo, ang gagawin po ng diablo, guguluhin po niya yung ating communion, yung ating paggalang dito, yung seremonya, yung pagpapahalaga natin dito, ano pa, yung pangunawa natin dito, yung kapangyarihan nito,
ay guguluhin po yan ng dyablo para maapektuhan po yung ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Okay, ano po yung kapangyarihan ng katawan at dugo ni Kristo? Romans 1:16 to 17. So ang katawan at dugo ni Kristo, ito po ang sentro ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin po, para po ang Diyos maghari sa atin at mailipat po tayo sa paghahari ng Diyos mula sa paghahari ng dyablo, kasi po ang gospel of the kingdom, mga kapatid, yung kaligtasan natin, ay paglilipat yan ng Diyos sa atin mula sa kaharian ng dyablo patungo sa kaharian ng Diyos. So paglilipat po yan. Okay. Ngayon, paano po tayo ililipat ng Diyos mula sa kapangyarihan ng dyablo, kaharian ng dyablo, paghahari ng dyablo, patungo po sa paghahari ng Diyos sa kaharian ng kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Okay, iisa lang po yan. Romans 1:16 and 17. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile. So ito po ay kapangyarihan ng Diyos para po sa kaligtasan. Wala na pong ibang kapangyarihan ng Diyos para maligtas po ang bawat tao na nananampalataya o mananampalataya. Sa Hudyo o sa Hentil man. Okay, Jew, sila po yung chosen people. Hentil, ito po yung buong mundo na. Yung hindi po Hudyo, hindi Israelita. Okay, now, verse 17. For in the gospel, a righteousness from God is revealed. Okay, itong katawan at dugo ni Kristo, ito po ay nagpapahayag ng katwiran ng Diyos na tinanggap natin. A righteousness from God is revealed through the gospel. Ano po yung righteousness nito? Ano ba ibig sabihin ng righteousness? Okay, ito po yung pagiging matuwid. Ano ba yung pagiging matuwid? Pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Pagiging right. Okay, pagiging tama. Hindi po may tama, ano? Kundi pagiging tama ng isang tao sa Diyos. So kailan po tayo magiging tama o hindi may tama, ano? Magiging tama o righteous sa harap ng Diyos. Nireveal po yan sa magitan ng katawan at dugo ni Kristo. Now, sabi po dyan sa verse 17, okay, from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. So ito po ay sa magitan ng pananampalataya, tinatanggap mo yung katwiran ng Diyos. Okay. Ano ba yung pananampalataya? Lagi po natin sinasabi, ito po ay pagtitiwala sa Diyos. Nakapokus lang sa Kanya. So nasa Diyos ang awa, nasa Diyos pa rin ang gawa. So pinagtiwalaan po natin yung ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi po yung ginawa natin para sa Diyos. So ito po yung lubos na pananalig, pagtitiwala sa Diyos. Kaya po, yung righteousness na yon ibinigay sa atin ng Diyos. So ibig sabihin po, pinagtiwalaan mo yung katwiran na ito na ang Diyos ang nagbigay. So lagi po ang faith nakaasa sa Diyos. Ang Diyos po ang may gawa. Wala po tayong magagawa, wala na po tayong pag-asa, kundi ang Diyos lamang. Hindi po sa ating sariling gawa. Yun po yung ibig sabihin by faith. Okay? Ngayon, ang kaligtasan natin, yung katawan at dugo ni Kristo, yung kaligtasan natin na nireveal ng Diyos na kung saan pinagkukunan natin ng tamang katwiran o yung posisyon ng pagiging matuwid sa Diyos o inaari tayong matuwid na sa Diyos, ay meron pong dalawang pinrovide ang Diyos na pangangailangan. Salvation provides, next. Salvation provides our spiritual and physical needs. So mostly, ang kaligtasan po natin, meron po siyang dalawang area na pinoprovide na nililigtas po niya. Okay. Yung una, spiritual needs pertain to our spirit and soul. Pangalawa, yung physical needs pertain to our body. Okay? Kaligtasan ng ating katawan, kasama na rin po ang kanyang nilikha. Itong pong Mother Earth na nangangailangan din po ng salvation. Psalm 102 verse 2 to 3. Or, typo error, Psalm 103 po pala. Psalm 103, yan po yung tama. Hindi ko po na-correct. Sorry po. Sabi po sa verse 2, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano po yung benefits ng ating Panginoon? Verse 3, who forgives all your sins
and heals all your diseases. Okay. Who forgives all your sins and heals all your diseases. Okay, may trivia lang po ako sa verse na ito, no? Narinig ko lang po ito, share ko sa inyo. Subukan nyo na lang po kung totoo. Okay. Okay, bilangin nyo po yung verse ng Old and New Testament. Kunin nyo po yung pinakasentro. Ito po yung verse na to. Psalm 103, verse 2 to 3. Okay. Ngayon, hindi ko pa tinry kung totoo kasi mahirap magbilang eh. Di ba? Kung ilang verses, tapos kunin mo yung gitna. So ito po yung pinakagitna ng literal na scripture. By verse. Okay? So, who forgives all your sins? So, pinatawad spiritual needs. Ano ba spiritual needs ng tao? Spirito, kaluluwa natin. Para magkaroon tayo ng kapayapaan sa harap ng Diyos. Yung kapatawaran. Okay? Kailangan patawarin ng Diyos. Kailangan ba patawarin tayo ng Diyos? Kundi, ligal-ligang buhay natin. Wala tayong kapayapaan hanggang kamatayan na yan. So, hindi natin alam saan tayo pupunta. Pagka hindi mo natiyak sa sarili mo na hindi ka pinatawad ng Diyos. Yan po yan, sa iyong mga kasalanan. So, spiritual needs pertaining to our spirit and soul. Okay, and, ano po? Heals all your diseases. Okay, pag tinuloy mo yung mga verses na yan, papalo ka lang sa dalawa. Spiritual needs and physical needs. O, kasama na yung material needs. Okay, sa ating physical needs and material needs, pinaka-needs po natin ay yung kagalingan sa ating mga karamdaman. Okay. Ngayon, unahin natin yung spiritual needs natin, yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. Now, tandaan po natin, bagamat ito ay alam natin na maganda pong alalahanin. Kaya sabi ng Panginoon, in remembrance of me. Oh, alam ko na yung ginawa ni Kristo. Bakit kinakailangan na ulit-ulitin ko pa yung communion? Di ba dapat gawin na lang, isang beses na lang, tapos wala na. O, makakalimutan na natin yun. Kaya ito paalala sa nakakalimot. Ano pong paalala sa taong nakakalimot sa Diyos? Okay, ito pong communion. So, kailangan maintindihan po natin ano ang sinasagisag ng communion, ano ang kahalagahan, ano ang kapangyarihan para saan yung communion na yan na inaalala natin ng ating Panginoon. Okay, how does our sins forgiven? Okay. Ngayon, paano ba ang ating kasalanan napapatawad? Okay, ganito yon. Ang Diyos maawain, di ba? Forgiveness. So, papagpatawad ang Panginoon. Ngayon, ano ang basihan ng Diyos para patawarin ka? Pwede ba ang Diyos patawarin ka dahil humingi ka ng tawad, nag-say ka ng sorry, parang yung sorry, very powerful word sa Diyos yon. Kapag sinabi mong sorry sa Diyos o kahit sa tao, obligadong patawarin ka. Di ba? Parang ganun yung word na sorry, I apologize. Ay, nagpapakababa na yung mga tao, nagpapakumbaba. Alam niyo, nanonood ako ng Korean yung mga nobela, di ba? Nanonood kayo ng Korean, di ba? Ayun, sila pagka nag-sorry, talagang taimtim, anong ginagawa? Lumuluhod, di ba? Pag lumuhod, talagang culture nila yon, di pwedeng di mo patawarin Pagka hindi mo pinatawad yon, di mo pinagbigyan yon dahil lumuhod, pinakamababang talagang humbleness na po sa kanila yon, talagang lumuhod. Ngayon, pag lumuhod, talagang magagalit naman sa iyo yung mga tao pag hindi mo pinagbigyan, di ba? Parang nagmamakaawa ka na doon Ngayon, isa pang nakita ko sa pagluluhod, yung nagpo-propose sa lumuhod ba sa si Brother Dad? Ewan ko sa misis ko, kung hindi ko maalala lumuhod ako, bro. Ayan, di ba? Normally kasi, pag nagpo-propose ka, will you marry me? Nakaluhod Yun ang actually, kultura yan ng European, mga puti. Parang Amerikano. Yan, luluhod, no? Tapos, may sing-sing, di ba? Dapat, Brad, yung sing-sing, pag gusto mo mag-propose, Brad, dapat talagang pinag-ipunan mo yun, di ba? Ginto, may diamond, di ba? Parang mahirap yata mag-propose. Pandemic. Okay? Tapos, will you marry me? Ayun, no? Ngayon, para bang obligado? Ngayon, ang Diyos, miski lumuhod ka, okay, ang Diyos, para patawarin tayo, kailangan may basihan ang Diyos. Bagamat mahal tayo ng Diyos, hindi pwede ang sa Diyos, pinatawad ka, tapos kalibutan na lang natin yung consequence. O sige, pinapatawad na kita, kunyari ang Diyos,
Okay, pinapatawad na kita, kalimutan mo na yung ginawa mo, sige, parang walang nangyari. Pwede ba yon? Okay? Kasi pag ganun ang ginawa ng Diyos, ang Diyos kasi justisya. God is holy, God is just. Ano ibig sabihin ng just? J-U-S-T. Matuwid ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi pwedeng palagpasin ang kasalanan. Ganito po yun. Halimbawa, naglalakad kayo, may nagtitinda naglalako ng kamatis, ewan ko kung meron pa nun. O biko, parang gano'n. No? Nasagi mo ngayon tumilapon, kasalanan mo. Kasi nagsiselfone ka, hindi mo, nagmamadali ka, hindi mo tinitignan. Nasagi mo, tumilapon yung tinda niyang bibingka, wala na. Bibingka na lang, mas ano yun. Ayan. Ngayon, sabi mo dun sa nagtinda, nako, sorry, nagmamadali ako ha. Pasensya ka na ha. Sige, bye-bye. Pwede ba yun? Kakperwisyo ka eh. Okay, patatawarin ka niya. O sige, kasalanan mo, humingi ka naman ng tawad eh. Pero paano na yung naperwisyo? Anong gagawin? Bayaran mo. O magkano ba yan? 500 eh. Hindi naman 500. Di ba? And may naalala ako na modus operandi magtataho ba? Magtataho. Hindi niya naubos yung taho. Konti lang nabenta niya. Ginawa niya, may sasakyan, kunyari hindi niya nakita. Pagtawid niya, nagpabangga talaga siya, pero alam niya na, umarte na, tumilapon yung tao. Hinto yung sakyan. Naku, pasensya na ako kayo kasi tumawid kayo. Ako, paano na yung taho ko? Ayan, magkano po ba yan? Binayaran. Di ba? Ayos na. Kaya lang, medyo dapat timing ka. Kundi baka napuruhan ka, di ba? Yung alam mo na eksakto lang, kunyari, titilapon. Ayan, Okay, ibig sabihin, nakaperwisyo, patatawarin ng Diyos, pero kailangan panagutan mo yung kasalanan mo. Naintindihan po niyo. Kailangan may managot doon sa kasalanan. Okay, sige, patatawarin kita, pero bayaran mo yung kasalanan mo. Sabi ng Diyos. Okay, ano ba ang bayad? Kailangan maparusahan ka sa dagat-dagatang apoy. Yan ang kabayaran niyan, kamatayan. Yun ang disgrasya. Ano sabi sa Romans 6:23? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Okay. So yung unang bahagi, ano ang parusa? Ano ang bayad? Sige, patatawaran kita, pero sabi ng Diyos, bayaran mo. Kailangan mabayaran yung kasalanan. Ano po ang kabayaran? Kamatayan sa dagat-dagatang apoy o yung mas kilala sa impyerno. Paano ngayon kung hindi mo kayang bayaran? Yun ang problema. O kaya, may pambayad ka, patay ka nga lang, death penalty. Eternal death in the lake of fire. Yan po yung kamatayan. Ngayon, saan po nag-ugat yung kamatayan? Okay, Romans 5:12. Bakit po nagkaroon ang tao ng kamatayan? Okay. Ang tao, hindi po magkakaroon ng kamatayan. May kamatayan na siya. Mali po yun. Ako, mamamatay ako. Hindi, patay na tayo. Meron na. May kamatayan na po tayo. Okay, paano nangyari? Okay, therefore, just as sin, Romans 5:12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all men because all sin. Ito, maganda alalahanin to kasi ito rin yung basehan natin pag nag-share tayo ng gospel. Nawaan natin. Okay. Paano ako nagkaroon ng kasalanan? Yan ang tanong. Okay. Ang kasalanan pumasok sa mundo sa magitan ng isang tao through Adam. So alam naman po natin yung istorya ni Adan. Unang tao. Okay. Ngayon, dahil sa technology ng DNA, nakita po nila yung mga nag-aaral po ng DNA result. Meron po tayong perfect DNA na pinagmulan. Kasi yung DNA pala natin, bakit yung mga tao, di ba, nataka kayo, bakit may maliit, may matangkad, di ba? May maitim, may mukhang singkit, mga Chinese, di ba? Mga ganon. Sa Asia, dito sa Asia, o mostly mga singkit. Ang di lang singkit dito, tayo, di ba? Mga Pilipino. Pero mix pa rin tayo. Okay, ayan. Tapos, ibang bansa, iba naman yung kaparehas natin, Indonesia, Thailand, di ba? Yan ang mga natin. Pero ba't iba, sa Asia, may mga maputi, merong check, no? Okay.
Yung story ni Tower of Babel, doon, ano na yan, di ba? Nagkahiwa-hiwalay. Tapos, yung ni Noah, doon nagsimula uli, 4 na. Okay, pag tinignan mo yung DNA na yan, galing pala tayo sa isang perfect DNA. Yung DNA pala ni Adan, nandun na lahat yan. Nag-breakdown yan, ayun. Tapos nga, yung mga magkakaparehong DNA, nagsama-sama yan nung Torre ni Babel. Okay, yun yung istorya sa Bible. Pero yung DNA natin pala, galing yan kay Adan. Alright. Ngayon, yung DNA ni Adan, sabi nga nila, perfect yan. No? Yan yung, yung pinagkunan ng DNA ng tao, nag-breakdown. Okay, baliktad po yun na galing tayo sa unggoy, di ba? Kasi kung galing tayo sa unggoy, yung DNA natin dapat gumanda ng gumanda, di ba? Pa-perfect ng pa-perfect. Mali po, baliktad eh. Galing tayo sa isang perfect DNA, tsaka nag-breakdown. Naging tayo na. Ganon. Okay. Ngayon, ang DNA ni Adan na ipasa sa atin na contaminate ng sin. Kasi siya po yung created in the image of God. Kaya po napakaganda po ng kanyang DNA. Talagang wala pong kamatayan yan, walang sakit. Ngayon, na-infect po yan ng kasalanan. Nung nagkasala si Adan, sa panunukso ng Diablo, alam niyo na po yung istorya niya, nagkasala po. Ngayon, nung nagkasala si Adan, pumasok na po yung kasalanan sa human race sa sanlibutan. Kaya nga po, ang tao, kahit yung baby, wala pa pong aktual na ginagawang kasalanan, pwede nang mamatay, di ba? May kamatayan na. Saan ang galing yung kamatayan ng isang bata? Wala pa namang ginagawang, walang pang kamuwang-muwang yan sa kasalanan. O sa kamunduhan, sinasabi natin. Innocent pa yan inosente. Ngayon, ang dahilan po niyan, yung kasalanan ng magulang natin, na ipasa po sa kanya. Kaya nga si Kristo, nung nagkatawang tao, wala siyang DNA ng sini Adan. Bakit? Kasi sa magitan ng Holy Spirit, nag-conceive si Mary, kaya tinawag na Virgin Mary. So yung katawan po niya ay by the Holy Spirit po yun. Kaya sinless po yun, walang kasalanan. Yan po yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus Kristo, ng ating Panginoong Yeshua. Okay. Ngayon, yung DNA ng sin, nang pumasok sa sanlibutan, sa sangkatauhan, so lahat po na ng anak, mula po kay Adan, Eva, na-contaminate na po sila, nagkaroon sila ng kasalanan, and then yung mga anak po nila ay nahawa na po ng kasalanan. May DNA na po ng kasalanan. Okay. Ngayon, di natin maubos maisip, ganito sana nangyari, ano? Sana nagkaanak muna si Adan, sila Eva, bago nagkasala. Para merong race ng tao na hindi contaminated. Naintindihan nyo? Okay? Kaso walang ganon. Yung unang anak nila, si Cain, contaminated na ng sin. Kasi naging anak nila yon pagkatapos nilang magkasala. Wala na. Sana man lang meron. Ngayon, kung meron man, may anak, nagkaroon sila ng anak, tapos nagkasala sila, patay sila. Maaaring sabihin na, sige, mamatay kayo. Patay na kayo ngayon, impyerno na, gano'n. Ngayon, meron namang lahi ng tao magpapatuloy na walang kasalanan. Pwede siguro kung gano'n nangyari. Di ba? Wala tayong kasalanan. Patay na kagad si Adan. Kaso, ang problema nun, hindi po gano'n. Okay? So, lahat po tayo, mula kay Adan, ay nabahira na po ng kasalanan. May kasalanan na po tayo. Therefore, yung epekto ng kasalanan, ano po yun? Death. Kamatayan, nasa atin na. Okay, ano po yung epekto ng kasalanan? Yung kasalanan, DNA ng sin, nasa atin. Therefore, ang tao ay pwede nang gumawa ng kasalanan. Ngayon, hindi naman siya pure evil. Alam niya yung mabuti at masama. Ibig sabihin, may capability siyang gumawa ng masama. At may capability siyang gumawa ng mabuti. Ngayon, kahit anong percentage yan, kapatid, ang tinitingnan dito yung DNA ng sin. Nung pumasok na yung sin sa sangkatauhan, nag-produce na po ito ng kasalanan at kamatayan sa tao. Kaya nga, ang sabi dyan sa verse na yan, and in this way, death came to all men because all sin. Lahat ay nagkasala. So, yung kasalanan na yon, minana mo na, nasa DNA na po natin. Pangalawa, dahil nasa DNA natin, anong mangyayari? Ginagawa natin. Kaya nga ang tao, hindi niya maiwasang hindi magkasala.
Kaya nga, meron pong kasabihan na nobody's perfect. Tama ba? Walang tao na kumpletong matuwid. Ibig sabihin, merong tao mabait na mabait, pero may kasalanan din siya. Kahit anong tingin mo sa tao, mahusay na tao, mabait na tao yan. Meron din po siyang kasalanan. Meron din siyang, tawag doon, merong kulo, nasa loob niya yung kulo niya. Meron din yan. Yan. Hindi na natin alam kung ano yon. Kasi nasa kanya po yung DNA of sin. Kaya nga, ang lahat ng tao ay may kamatayan. In this way, death came to all men because all sin. Alam na po natin yon. Ngayon, ano po ang solusyon ng tao para siya ipatawarin ng Diyos? Alam ng tao, meron siyang kasalanan. Ngayon, para patawarin siya at hindi siya maparusahan sa impyerno, alam ng tao yan, meron judgment siya. No? No. Praise God. No? Meron siyang judgment. Okay. Merong ginawa ang tao para mapatawad siya ng Diyos. Kasi alam niya, kasalanan niya. Di ba? So, ang tao, meron siyang paraan. Okay. Possible solution of man to be forgiven by God. Okay, unang-una, anong ginawa ng tao? Okay, man created a religion to God, but not a relation to God. Alam niyo po, ang talagang unang nakita ko sa akin ng obserbasyon, yung Torre ni Babel. Di ba? Hindi ko lang maalala sino yung tao na gumawa. Alam niyo po, one world religion yon. One world government. Iisa ang language, iisa ang leader, iisa ang gobyerno, iisa ang reliyon. Bakit nasabi kong reliyon? Kasi nga, yung government, wala pong ron, kasi talagang may government, iisa ang tao nun no? Ngayon, ang government, ang tao, pagka sinabi niya, inisip niyang gagawin, ang tao, magagawa niya. Pag nagkaisa talaga. Okay? Ang tao. Meron siyang pinagtunan na gusto niyang gawin. Kaya lang, ang gustong gawin ng mga tao noon, gumawa ng tore. Paabutin sa langit. Ayan. At, I don't know, anong gagawin doon, Kasi hindi pa ganun kaano ang science nila di ba? So, ang purpose nila doon ay makaakyat sa langit. Gawa sila ng tore, makaakyat sa langit. Okay. Dahil ang tao makasalanan, ano kaya ang purpose? Hindi ko na maalala yung pangalan nun Okay? Yung pinuno nila, kung si Nimrod, parang Nimrod. Ang pinuno nila, kaya gusto makaakyat doon, sa akin lang, dahil ang tao makasalanan na Gusto nilang, ang tao maabot ang langit, hindi talaga para humingi ng tawad sa Diyos, kundi para mapasok yung kaharian ng Diyos sa langit. Ayan. At siguro, gusto niya rin, may kagaya ng Diablo gusto niyang mamuno sa langit at maging kagaya ng Diyos. Ayan. Gusto nila maging kagaya ng Diyos. Iba ang motibo. Okay? So, man created a religion to God, but not a relation to God. Alam niyo, Matthew 23, verse 13, sabi po rito, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the kingdom of heaven in men's faces. You yourself do not enter, nor will you let those enter who are trying to." Ayan. Alam niyo po, sa Biblia, nakakalungkot po ito, mga kapatid. Ang reliyon ay sa Panginoon ay gawa ng tao. Okay? Ang reliyon, napakarami po ng reliyon. Ano ba ang tunay dyan? Kung titignan natin mga kapatid, ang reliyon sa ating Panginoon, imbis na daling ka sa Panginoon, ay hinaharangan yung pagpunta mo sa langit. O yung pagkilala mo sa Diyos. O yung tinatawag na pagpasok mo sa kaharian ng langit. Para matransfer ka sa kingdom of heaven, sinasara ng reliyon. Okay? Kasi ang reliyon, kung titignan mo mga kapatid, ang totoo niyan,
nagtatago sila sa likod ng Diyos. Ang pang-front nila ay Diyos. Ito, salita ng Diyos, ito utos ng Diyos. Pero sa totoo lang, tignan nyo mga reliyon, pag tinignan mo, yung pinatutupad nila sa mga tao ay utos nila, hindi utos ng Diyos. At ito ay pabigat sa tao. Dahil sila mismo, mga namumuno ng reliyon, hindi nila kaya sundin yung pinapagutupad nila. So, religious ceremony, okay, religious laws in disguise as law of God, pero sa totoo lang, law of men. So, totoo, reliyon lang talaga. At yan ay kinondem ng ating Panginoong Jesucristo. Sa katotohanan, ang reliyon, ang pumatay, nagpapako kay Kristo, yung mga pari nung araw. Given na po yan. Okay. Ngayon, baka hindi naman totoong reliyon. Alam niyo mga kapatid, yung reliyon ng mga Hudyo, yan ang talagang tunay na reliyon. Inauthorize ng Diyos. Wala na pong ibang reliyon. Kung ang Diyos nag-authorize ng religion, it is the religion through Moises. Ang problema, yung tao, kinurap nga po niya dahil sa kasalanan. Yung kautusan ni Moises, ginawa niyang, tinago niya sarili niya, ginawa niyang kautusan ng Diyos. Pero sa totoo lang, ay sila, kautusan ng tao, ang pinapatupad nila. Yung kung ano po, yung batas ng reliyon, yun po yan. Kaya bawat reliyon, tingnan nyo, kanya-kanya sila ng batas. Diba? Hindi na po tayo magbabanggit ng mga reliyon. So, ang reliyon, nilikha ng tao sa Diyos, pero hindi ito lumikha ng relasyon, ng tamang relasyon sa Diyos. Kaya nga ang reliyon ay hindi makapagliligtas. Walang bearing ito sa Diyos. Okay? Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. So, ang kaligtasan natin ay hindi sa reliyon, kundi sa ating Panginoon para tayo ay maligtas. Alam na natin yan, Acts 4:12, walang ibang kaligtasan, wala sa reliyon, kundi nasa anak ng Diyos. Okay, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ayan. So ang Diyos, hindi niya ibinigay ang reliyon para maligtas ang tao. Saan po galing ang reliyon sa tao? At ang tao, ginawa niyang kaligtasan, reliyon. Pag hindi kayo sumama sa aming reliyon, hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Basically, lahat po ng reliyon ganyan. Okay? Kaya ang reliyon nag-aaway. Ano ang tunay? Sabi ng reliyon nito, sila ang tunay. Pag hindi kayo pumapi sa kanya, hindi tayo maligtas. Sabi naman ng isang reliyon nito, ganun din. Lahat ng reliyon, kanya-kanya, sinasabi nila. Wala pong reliyon nagsabi na kahit saan kayo sumama, pwede. Wala pong ganong reliyon. Lahat ng reliyon, sinasabi niya, sa amin lang. Pag hindi kayo sumama sa amin yan, peke yan, peke yan. Parang ano yan eh. Tawag dito, negosyo. Di ba? Iisa yung siraan eh. Iisa yung produkto nyo, pare-parehas. Iisa lang yung market nyo. Okay, paano pupunta sa'yo? Kailangan maganda yung produkto mo. Pangalawa, isang dirty dyan pagandaan ng produkto, tsaka siraan. Ayan. Sabihin mo, ay peke yan, ito ang amin ng the best na produkto para sa'yo bumili. O kaya sisiraan mo. Okay? Kaya minsan nakatanggap ako ng text Sabi doon sa text, please do not eat Jollibee Chicken Joy because they are serving double dead chicken. Ayan. Tapos tinignan mo yung text, kanino galing? From your friendly neighborhood McDonald's. Di ba? Maniniwala ka ba doon? Siraan, di ba? Okay. So, ang tao, gumawa ng reliyon para maligtas ang tao kasi sarili niyang effort yon. Yun ang nakikita niyang paraan para maligtas siya. Kino-compensate niya yung kanyang kasalanan through creating religion. Ang problema, hindi yan reliyon. Ang reliyon ang hindi yan ang ibinigay ng Diyos para maligtas ang tao. Ang binigay ng Diyos para maligtas ang tao ay yung kanyang anak, magkaroon tayo ng relasyon kay Kristo sa kanyang anak. Okay, ano ang true religion? Isa lang.
Ang true religion ay ang reliyon ng Israel. Wala nang iba. Ano yon? Yung true Moises. Pero, hindi sinabi ng Diyos na ang reliyon ng Israel ang kaligtasan ng tao. Supposed to be, ang reliyon ng Israel ang magsasabi sa tao, si Kristo ang tagapagligtas. Dahil sila yung inauthorize ng Diyos na true religion. Ang problema, baliktad nangyari. Imbis na kilalanin nila yung Savior, na sabihin nila, ito na yung sinasabi ng mga propeta na darating. Anong ginawa nila? Pinapatay pa nila. Yan, pag binasa niyo yung kanina, yung Matthew 23 verse 13 down, pag binasa niyo yon, mga kapatid, makikita niyo yon, kinondemn ni Jesus Christ ang religion. At ang kinondemn niya, actually, ang true religion, which is the religion of Israel. True religion na yan, ha? Mantakin nyo, paano pa yung mga ibang reliyon na peke? Yung tunay na reliyon nga, pinagalitan ni Jesus Christ, Pinagsabihan ni Jesus Christ na hypocrites. Lalo na yung mga ibang reliyon na nilikalang ng tao na gawa-gawa lang. Ito, tunay na to. Di ba? Pinagalitan pa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya kinilala. Kasi nga po, ang reliyon, naging paraan ng tao, maligtas siya. Which is, hindi po pwede. Dahil ang reliyon ay hindi yan ibinigay ng Diyos para maligtas ang tao. Ang tunay na reliyon ng Israel, kaya inauthorize ng Diyos yan, para ipakilala sa buong mundo yung tagapagligtas. Para ituro ng Israel, ng reliyon ng Israel, yung mula kay Moises, na ito ang tagapagligtas. Ngayon, imbis na yun ang gawin ng Israel, hindi niya kinilala yung tagapagligtas, pinapako pa niya, pinapatay pa niya. At yung mga alagad, ganun din ang ginawa niya, pinapatay din niya. Pinersecute niya. Kita niyo ang korupsyon. Okay? So, yan nangyari yan sa tunay na reliyon ng Israel, authorized by God. Kaya lang, hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. Lalo na yung mga peking reliyon. Paano na yung mga ibang reliyon, Pastor? Lalo na yon. Tunay na nga yun Authorized by God na nga yun, through Moises Ganun pa ang ginawa ng Israel di ba? Lalo ka na. Kung ano ba yung reliyon na iba? Wala na rin yun. Kaya ang reliyon, baksak po yan. Hindi yan ang kaligtasan ng tao. Ang kaligtasan ng tao ay hindi ang reliyon, kundi ang binigay ng Diyos, yung kanyang anak, si Jesus Christ. Okay, alam na po natin yan. Okay, pangalawang paraan ng tao para mapatawad siya ng Diyos, kasi alam niya may kasalanan siya, gumagawa ang tao ng sariling sikap. Ano po yung unang sikap niya? Gumawa siya ng reliyon. Palpak yon, di ba? Pangalawa, man created a self-righteousness by obeying the law. Okay, ang ginawa ng tao ganito. Okay, para ako maligtas, sariling sikap. Ano yon? Susundin ko na lang ang batas. Kasi naguluhan ako, daming reliyon Pero ang batas ng Diyos, alam niyo naman yan, 10 Commandments, solid, di ba? Susundin ko na lang yung utos ng Diyos, yung 10 Commandments. Okay. Pwede bang ang tao maligtas kapag sinunod niya ang kautusan ni Moises? Ulitin ko po tanong, Pwede ba ang tao, pag sinunod niya ang kautusan ni Moises na galing sa Diyos, yung 10 Commandments, particular, okay? Pwede ba siyang maligtas? Pwede? Ano sa palagay niyo? Pwede, hindi. Okay. Ang sagot, Romans 10:5. Okay. Basahin muna natin para masagot natin yung tanong. Okay. Pwede ba ang tao maligtas sa kautusan? Sa pagsunod sa kautusan. Sariling sikap to Ikaw ang mag-e-effort. Susundin mo Okay. Moises described in this way the righteousness that is by the law. Okay. Sinabi ni Moises kung paano. Ang righteousness, yung aariin kang matuwid ng Diyos, aariin kang tama sa harap ng Diyos, hindi may tama, kundi tama sa harap ng Diyos, that is by the law, ganito ang kondisyon. The man who does these things will live by them. So ayon kay Moises, pwede kang maligtas. Okay, sa kautusan. Ano ang kondisyon? Pwede kang mag-ariing matuwid ng Diyos sa kautusan. Ano ang kondisyon, kapatid?
The man who does these things will live by them. Okay, kailangan, anong kondisyon? Sundin mo yung kautusan. Ilan yung kautusan? 10 na lang. Yung direktang galing sa Diyos. Memorize nyo ba yon? Wag na lang. Wag matagal pa. Nag-recite tayo. Okay? Kailangan, ang kondisyon ni Moises ganito. The man who does these things will live by them. If we obey them all. Pag nasunod mo yung 10, okay. Kumpleto, kapatid. Sabi ni Moises, kumpleto. 100. 10 points bawat isa, kailangan maka 100 points ka. 100%. Perfect. Hindi lang yon, kundi kailangan na maintain mo. Hindi yung nasunod mo ngayon, nasunod kong araw na to, hindi ako nagkasala, nasunod ko yung 10 Commandments, Brad. Bukas, hindi mo nasunod yung isa, patay. Kailangan nasunod mo all the way. Mula nang ikaw ay ipanganak, hanggang ikaw mamatay, nasunod mo, punta ka sa langit sigurado. Walang duda, kapatid. Okay, kaya lang may problema tayo. Yun ang human effort. Okay. Ang tanong mga kapatid, meron bang tao kayong kilala na nasunod ang kautusan ng Diyos mula pinanganak hanggang mamatay? Okay? Pastor, paano na yung bata namatay? Ay, hindi ko na alam. Ang pinag-uusapan natin, tayo, lumaki ka ng ganito. Okay? Yung bata, paano ba yun, Lord? Yung bata, hindi nakasunod kasi, nasunod naman niya. Walang kamalayan yun, hindi nga niya alam yung susundin niya, di ba? Bata, baby, namatay na agad bahala na ang Diyos doon. Wag muna natin problemahin yun. Okay, tayo na lang muna yung nagkaisip na. Okay, sabihin natin, mula nung nagkaisip ka, yun na lang. Simula nung nagkaisip ka, paano ba ang bata, nagsimula na siya ng, wala na siya sa stage of innocence? Okay, ang bata, alam mo, wala na siya, may isip na siya sarili, ganito yan. Pag ang bata, hindi na siya nakakalakad ng walang salawal. Pero yung bata, pag lumalakad siya, walang salawal, stage of innocence. Pastor, paano yung lumalakad siya, matanda na, walang salawal? Iba naman yun. May tama naman yun. Huwag na natin pag-usapan yun. Ba, no? Okay. Ngayon, yung bata na lang. Ngayon, pag nahiya na yan, nagsusutan ng damit, di na nakakalakad ng yun, nasa stage of innocence. Yun na. Simula doon, hanggang mamatay, okay, hindi ka pumapalya, nasusunod mo yung 10 Commandments. Meron bang ganong tao? Araw-araw na may maintain niya. Wala po. Anong sabi sa Romans 3:23? Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Palpak na naman ang tao. Yung effort ng tao, sundin niya yung kautusan, palpak. Kasi nga, hindi niya masusunod yon all the way. Pwede niya masunod isang araw siguro, 2 araw, pero yung tuloy-tuloy all the way, babaksak siya. Galatians 3:10-11. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos sa Galatians 3, verse 10-11, all who rely on observing the law are under a curse. Kaya nga, pagka nagtiwala ka sa pagsunod sa kautusan, ang mangyayari ito mga kapatid, imbis na mapabuti ka, lalo kang mapapasama. Pag yun, doon ka nagtiwala para ka maligtas. Bakit? Napapasama ka. Bakit? Magiging mapapasa ilalim ka ng sumpa. Bakit? Imbis na mapabuti ako, ariin akong matuwid ng Diyos, sinusunod ko naman yung 10 Commandments, mapapasa ilalim ako ng sumpa. Kasi ganito yung kapatid. For it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Okay, wag na natin sabihin yung ibang makautusan. 10 Commandments na lang, very general. Ang 10 Commandments, kapatid, pag hindi mo na-maintain,
Hello, ayan, battery. Praise God. Okay. Kasi nga, sabi nga ng kasulatan, curse is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Ngayon, pag hindi mo na maintain, bumapalya ka ng pumapalya, ang sabi ng Bible, ang curse pala, pag hindi mo nasunod yung buong kautusan. Bakit, Pastor? Isa lang naman di ko nasunod yung kapatid. Kasi ang requirements ng law, complete. Bakit naman ang higpit? Kasi ang law of God is holy. Banal. Tandaan natin, ang kautusan, yung Ten Commandments, galing sa Diyos, banal yan. Kaya pag sinabing banal, mga kapatid, hindi mo pwedeng bawasan o dagdagan, hindi mo pwedeng tanggalin yung isa dyan. Banal lahat yan. Kaya pag may nasubay ka kahit isa lang, kasalanan yan at susumpain ka ng Diyos. You will be under a curse. Okay, ang curse na yan nanggagaling sa pagsuway. Kaya nagsimula yung curse of death, curse of sin kay Adan. Sabi ng Diyos, sa araw na kainin mo, ikaw ay mamatay. May curse na agad. Hanggat hindi sinusuway ni Adan, sinuway ni Adan, pumasok na yung curse. Yung sumpa. Kaya ang lahat ng tao, mga kapatid, na nagtitiwala sa kautusan, lahat ng tao ay nasa ilalim ng sumpa kasi hindi nga nasusunod. Whether you know it or not, kahit hindi mo intensyon na yun ay sundin mo para maligtas ka. Hindi naman yun ang intention mo. Kaya mo naman sinusunod ang Diyos dahil mahal mo siya. Gusto mo lang siya sundin. Ang problema, hindi mo nga nasusunod ng 100%. 99.99. Parang yung safeguard kills. 99.99%. Meron pang 0.01, patay ka ron. Yun ang papatay sa iyo, kapatid, yung 0.01 na sin. At yun ang magdadala sa iyo sa sumpa. Kaya nga may curse of death tayo. May curse of sin. Kasi yun po, holy po kasi ang salita ng Diyos. Holy ang law of God. Banal po yan kasi. Kaya wala po tayong magagawa. Galing po yan sa Diyos. So kahit na hindi mo intensyon sundin para maligtas, ang intensyon, mahal mo ang Diyos, kaya mo sinusunod, pumapalpa ka naman, hindi mo rin nakukompleto, nasa sumpa ka pa rin. Kasi nga, hindi natin nasusunod, nasa sumpa. Ngayon, ang tanong natin mga kapatid, paano ngayon tayo maliligtas? O paano tayo mapapatawad sa kasalanan? Yun nga po yung ginawa ng tao. Ano yung ginawa ng tao? Reliyon, palpak na, wala na, di ba? Baksak na yung reliyon. Pangalawa, pagsunod sa kautusan, hindi natin kaya, baksak din tayo. Ano pa, wala na. How are we forgiven? How are we forgiven from sin? Okay, ang solusyon po, Hebrew 9:20-22. Ito po ang solusyon. Hebrew 9:20-20, verse 20 tayo magsimula. He said, "This is the blood of the covenant which God has commanded you to keep." Okay, meron pong binigay ang Diyos na paraan para ang tao mapatawad sa kasalanan. Ang tawag po doon ay blood of the covenant. Ito po yung Old Covenant, Old Testament. Ano po itong the blood of the covenant, which God has commanded you to keep? Okay, verse 21. In the same way, He is sprinkled with the blood, both the tabernacle and everything used in its ceremonies. 22. In fact, the law requires that nearly, verse 22, everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Okay, iisa lang ang paraan para mapatawad tayo sa kasalanan. Kailangan dumanak ang dugo. Bakit dugo? Kasi ang dugo ang naglilinis ng kasalanan. Ngayon, bakit dugo? Hindi natin na alam. Kasi yan ang binigay ng Diyos sa paraan. Ang dugo ang naglilinis ng kasalanan. Ngayon, ang Old Covenant, Old Testament ito. Ang pare, ito yung reliyon na inauthorize ng Diyos through Moises. Ang pare, nagseseremonya siya once a year. Pumapasok siya doon sa Holy of Holies, doon sa pinakatemplo. Okay. Ngayon, siya lang ang pwedeng pumasok doon. Kailangan pili siya, no? Sanctified siya ng Diyos. Kasi hindi pwede pumasok doon na kahit sino. Chosen people. Hindi pwede kahit anong reliyon pwede gawin to. Wa-effect. Ngayon, ang ginagawa niya, yung mga hayop, na dugo ng hayop, hinahaluan po ng tubig yun para lumabnaw, no? Ayan, kasi baka malapot masyado, purong dugo.
Okay, tapos winiwisik po yan. Para sa kasalanan ng tao. Pinapatay po yun. At yung dugo ang... So, pagka winisik yun, yung pinanggalingan ng dugo, patay na yon. Okay? Hindi pwede yung nag-donate ka lang ng blood tapos yun ang winisik. Kailangan yung buong dugo nung Kaya pipigain po yon, lahat ng dugo nung, kung baka man yan, lahat yon. Walang matitira. Hindi pwede 10% para buhay pa yung baka, mapakinabangan pa. Hindi pwede yon. Buo po yon. So, kailangan merong mamatay, magsakripisyo ng kanyang dugo. Ngayon, ang ginagawa po, in the Old Covenant, ay dugo ng hayop. Kaya winiwisik po yon, mga kapatid, at ito po yung seremonya ng Israel. Hanggang ngayon, hawak po ng Israel yan. Para mapatawad sila, wiwisikin. So, ang mamamatay, di ba, ano bang parusa? Ayun, alam ko na bakit dugo. Ganito pala yun. Anong parusa? Di ba, kamatayan. So, kailangan may mamatay. Ngayon, ano ang simbolo? Pagka namatay, pamatay akong patay na, dumaanak yung dugo. Yung dugo niya, yun ang buhay. Doon ang gagaling ang buhay. Kapag tinanggal mo yung dugo doon sa hayop, kahit sa tao, wala nang buhay yan. Eh, yung Dracula, di ba, ano yung concept ng Dracula, ninipsip ng dugo. Concept, hindi naman totoo yun. Pero, bakit? Kasi ang dugo pala, doon yung buhay. Okay? Ngayon, yung buhay, pag kinuha mo, nasakripisyo yung pinanggalingan. So, namatay yung hayop, yung dugo niya, winisik. Yun, taon-taon, napapatawad ang kasalanan dahil sa dugo ng winisik. Yun ang Old Covenant. Pero sa totoo lang, mga kapatid, Hebrew 10:3-4. Bakit binigay ng Diyos yung Old Covenant? Alam natin, Hebrew 10, verse 3 and 4. But those sacrifices are an annual reminder of sins because it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin. Hindi pala nag-aalis ng kasalanan yon. Ang totoo lang, paalala yon na ang tao ay makasalanan. Kaya nga, taon-taon, kinakailangan merong magsakripisyo. Iaalay na hayop. Eh, yung dugo ng hayop, bulls and goats, hindi naman nag-aalis ng kasalanan. Eh, bakit binigay ng Diyos yun, mga kapatid? Para ipakita kung papaano ililigtas ng Diyos ang tao at magkakaroon tayo ng forgiveness of sin. Ngayon, kanino manggagaling yung dugo? Hindi pala dugo ng tao, hindi pala dugo ng hayop para tayo maligtas. Kundi, hindi rin dugo ng tao na kagaya natin. Ang pwede lang magligtas sa atin, kailangan yung dugo ay pure, innocent, and holy. Walang bahid ng kasalanan. Ngayon, pagka nagsakripisya ka ng human sacrifice, ito na lang anak ko, ang ialay, birhen to. Sigurado, wala pang kamuhang to, bata pa to. O, papatayin yon, pipigain yung dugo, wiwisik sa templo. Pwede ba yon? Tao. Hindi pwede. Bakit? Kasi contaminated yung dugo doon. Tao yung galing sa nanay, contaminated yung dugo ng nanay. Kahit sabihin birhen, hindi pa gumagawa ng kasalanan niya, iningatan namin yan. Talagang lumaki sa simbahan. Eh, may kasalanan pa rin po yun. So, hindi pwede dugo ng tao. Kaninong dugo ngayon? Ito ngayon. Picture lang pala yan ng tunay na mag-aalay ng kanyang dugo para mawawala talaga, malinis yung mabayaran yung ating kasalanan. Ito pala yon. Hebrew 10:19. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by yung most holy place kung saan iaalay yung dugo ay dugo pala ng ating Panginoong Jesus by the blood of Yeshua, by the blood of Jesus. Kaya nga ang ibig sabihin ng Jesus, God is salvation, yung Yeshua. Dahil ang Diyos pala ang mag-aalay ng kanyang dugo through His Son, papaano? Kailangan magkatawang tao. At nangyari po yan, mga kapatid, saan? Doon sa krus ng Kalbaryo. Nung namatay po ang Panginoon, bago siya namatay, sinabi niya, it is finished. Dumanak po ang kanyang dugo. Sa krus ng Kalbaryo, di ba, inispir siya. Umabas yung dugo. Ayan. May tubig, di ba? Water and blood. Eh, nung winiwisik kasi, water and blood. Eh, nung lumabas doon, water and blood. Pag nagiwalay na po yung tubig at dugo, patay na po yun. Kaya nung inano siya, patay na siya noon. Nauna ng panigurado lang po yun nung tinuhog sa tagiliran.
So, dumanak po yung kanyang dugo. Yung po ang dugo na winisik doon po sa templo sa langit. Ang langit, mayroong pinaka-templo ron, most holy. Yung original nasa langit. Yung nasa Israel, ano lang yon, replika ng nasa langit. At yung mga hayop na winiwisik ng mga pare, replika lang po yon ni Jesus Christ. Ang talagang mag-aalay ng kanyang dugo ay ang anak ng Diyos. Doon mismo sa templo sa langit. So, nung winisik po ang dugo ni Kristo sa templo sa langit, nagkaroon na po tayo ng forgiveness of sin. Kailan po nangyari yon? 2,000 years ago, tapos na po. Napatawad na po ang ating mga kasalanan sa magitan ng dugo ni Kristo. Nilinis na po ang ating mga kasalanan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Okay. So, tapos na po yung dugo. Alam niyo na yung dugo. So, sa communion, mga kapatid, pag umiinom tayo, ang laki ng pasasalamat natin sa Diyos. Kung hindi dahil sa dugo ni Kristo na sinisimbolo ang iniinom natin, wala tayong kapatawaran. Wala kang kapatawaran. Kahit anong gawin mo. So, salihan mo lahat ng reliyon, sundin mo utos ng Diyos, lalo kang mapapasama. Kasi hindi mo masusunod eh. So, ang kapatawaran natin, nandun sa dugo ni Kristo na sinisimbolo ng iniinom natin. Kaya nga, habang iniinom mo yon, nagpapasalamat ka sa Diyos na dahil kay Kristo, sa dugo ni Kristo, na nangyari 2,000 years ago. Tapos na yun eh, nangyari na. Ano yung ginagawa natin? Inaalala mo ngayon. In remembrance. Ano yung remembrance? Na nilinis ka ng dugo ni Kristo. Kaya huwag mong kalilimutan yun, kapatid. Diba? Yung pag-inom na yun. Kaya lang, huwag alak talaga. Ang ininom nila nung grape. Kaya tayo, inumin natin, grape. Diba? Ayan. Ala-ala. Ayan. Ewan ko lang, pwede yung red wine, mga ganon, siguro. Kung yun ang type nyo, no? Ayan, mga red wine, mga yan. Pero, yun na grapes ang pinanggalingan. Yan, pwede po yun. So, yan po yung dugo. Ayan. So, Jesus provided forgiveness of sin. Kaya lang, merong dalawa. Balik tayo dun, salvation provides. Spiritual eh. May physical needs tayo. Ano yung physical needs? Who forgives all your sins and yung verse. Ayan. And heals all your diseases. Okay, paano na ngayon, iniligtas tayo ng Diyos, pinagaling yung ating karamdaman. Okay, yung diseases, bunga po yan ng death. Papunta sa kamatayan yung sakit eh, di ba? Paano ka mamatay? Sakit. Yan ang pinaka-main. Kaya nga yung cancer, mga lupus, yan, leukemia, yung mga ano yan eh, death penalty na yan eh, sentensya na yan eh. Sabihin ng doktor, wala tayong magagawa dyan, kundi maghintay na lang. Yan. Yung mga cancer. Ayan. Hanggang ngayon, hirap ang doktor. Ayan. Pag ginamot ng doktor yan, 50-50, kaligtasan mo. Pero hindi niya sinasabing 50-50. Ang totoo na pag sinabing 50-50, ang totoo nun, ano yan, mga 70-30, ganon. 70 chances patay ka, 30% lang mabuhay. Hindi sigurado. Mga kapatid. Pagkasakit na cancer na yan. Okay, ngayon, nagbubunga, dulot yan ng kasalanan, ng kamatayan na nasa atin. Curse yan eh. Curse of sin and death. How are our body heals from all our diseases? Paano ang ginawa ni Kristo, ng Diyos, na pagalingin tayo sa ating mga karamdaman? Physical needs naman, di ba? Okay na yung spiritual, di ba? Yung spirit soul, blood of Christ eh. Nawisik na, ayos na. I'm forgiven. Kaya pag inaalala ko yun, purihin ng Panginoon, pinatawad na ako sa kasalanan ko. Salamat o Diyos, pinatawad mo na ako. Kasi may nagbayad, si Kristo, sa magitan ng kanyang dugo. Hallelujah. Paano naman yung karamdaman? Heals all your diseases. Okay. How our body? Remember, the root cause of sickness and diseases, ayon sa Biblia, are because of the power of the devil, which is death. Dahil ang diablo, may kapangyarihan siya. Ano yung kapangyarihan niya? Kamatayan. Nandun ang source ng power niya. Yung death, anong manifestation niya? Sickness and disease, old age, pagkamatay. Yan. Hanggang mamatay ang tao. Death. Hanggang tuloy-tuloy po yan sa impyerno. Ha?
Yung death na tinatawag, hanggang eternal death po yan, hanggang lake of fire. Okay, Acts 10:38. Ang sabi po dyan, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and, ano sabi? Healing all who were under the power of the devil because God was with Him. So, Panginoong Kristo, pansinin nyo, kahit saan siya magpunta, basta lumapit, basta lumapit sa Kanya, nanampalataya, lumapit sa Kanya, mga kapatid, o natikitan mo ang Panginoon, nahawakan mo yung damit niya, may pananampalataya ka, pinagagaling niya. Amen ba? Wala pong hindi siya pinagaling. Basahin niyo yung gospel. Bakit? Kasi ang sabi po dito, ang ministry ng ating Panginoon, healing all who were under the power of the devil. Lahat naman tayo under the power of the devil. So, saan po nang gagaling yung mga sakit? Under the power of the devil. Yan ang root cause niyan. Sabi natin, Pastor, stress. Okay. Ano pa? Yung mga pagkain na mali. Di ba? Mga lifestyle. Yung sakit. Andiyan na yan. Okay, yan ang paliwanag ng siyensya. Pero ang root cause niyan, bakit nagkakasakit? Hindi naman dapat, alam niyo, original creation, kahit kumain sila ng prutas ng mangga na matamis, hindi sila magkakadiabetes eh. Bakit? Kasi ang root cause nga ang devil, ang sin. Wala pang kasalanan ng tao. Kaya kahit anong kainin niya doon, hindi siya tataba, hindi siya magkakaroon ng diabetes, wala siya problema sa high blood, na magkaroon siya ng na ibang cancer, mga cyst, mga gano'n. Wala. Pumasok yan nung nagkaroon ng kasalanan ng tao. Di ba? Yan po ang punot dulo niyan. Okay, ngayon, para mawasak yan, ito, Hebrew 2:14. Yung power ng devil, para mawasak yan at mapagaling niya tayo, yung physical natin, kasama na rin po yung bigyan tayo ng bagong katawan, para mawasak niya yung stronghold ng diablo sa atin. Sabi sa Hebrew 2:14, since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity. So si Kristo, nagkatawang tao kagaya natin. So that, bakit nagkatawang tao si Kristo? Ito ang dahilan. Yung mga iba hindi alam kung bakit eh. Bakit ang Diyos kailangan bumaba rito, magkatawan tao, mag-anyong tao, magkatawan tao, panganak siya. Diba? Magkaroon ng physical na katawan. Bakit? Ito yan. So that, by His death, okay, by His death, He might destroy him who holds the power of death, that is the devil. Ngayon, sino yung may kapangyarihan ng kamatayan? Devil, si Satanas. Okay, paano mawawasak ng Diyos o ni Kristo ang kapangyarihan o ang diablo na may kapangyarihan sa kamatayan sa atin? So, ang diablo, hawak tayo. We are under the devil. Kaya yung kamatayan natin, nagbubunga ng mga karamdaman, hawak ng diablo yan. We are all under the power of the devil because of sin. Mula pa kay Adan yan. Okay? Tandaan nyo po yan. Ngayon, paano ngayon ginawa ni Kristo mapatay niya ang diablo? Mawasak niya ang diablo sa magitan ng kanyang kamatayan. Ano pinanlaban ni Kristo para mawala tayo sa kapangyarihan ng diablo? Ano yung kapangyarihan ng diablo? Kamatayan. Yung kamatayan natin, nandiyan ang power. Hanggang impyerno yun. Okay, paano niya tayo maililigtas doon? Paano niya mawawasak yung kapangyarihan ng diablo? At siyempre, yung diablo, wasak na rin yan. Paano niya mawawasak ang diablo sa buhay natin? By dying. So, ano panlaban niya sa kapangyarihan ng diablo na kamatayan? Kamatayan din. So, death versus death. Yung kamatayan natin, pinanlaban ni Kristo, kamatayan niya. Anong nangyari? Nung namatay siya sa krus, ano nangyari? Ang sabi doon, tayo ang namatay sa lugar. Sa kanya, sa lugar niya, tayo ang namatay. Okay? Sa magitan ni Kristo. So, nung namatay si Kristo, ang dinala pala niya, yung kamatayan natin, kinuha niya. So, yung stronghold ng diablo, inako niya, kinuha niya, siya ang namatay. So, binayaran niya ng kamatayan. Kaya yung kamatayan, nahawak ng diablo, wala nang kapangyarihan ng diablo sa atin. Kasi yung kapangyarihan ng diablo, yung death, kinuha na ni Jesus Christ. Ang tawag doon, ni-redeem niya, tinubos niya, inako niya, kinuha niya. So yung power of death nalipat kay Kristo,
Ano nangyari kay Kristo? Kailangan mamatay siya. Kailangan maparusahan siya. Kailangan maghirap siya. Hindi lang yung mamatay na kamatayan ng pinaparusa ngayon, yung lethal injection, walang painless, di ba? Hindi pwedeng gano'n. Kailangan lahat ng klase ng sakit, karamdaman, maranasan ni Kristo habang tinutubos niya ang kasalanan ng tao at siya'y mamatay para sa ating lugar. Kailangan yung pinaka-painful death. Lahat inabsorb ni Jesus Christ sa kanyang katawan hanggang kamatayan sa krus, yun lang ang paraan. Okay. Ngayon, wala nang power ang devil sa atin. Sa totoo lang. Kasi yung kamatayan ng power, which is the source of the power of the devil, is death. Inako na ni Kristo, patay na, wala na. Namatay na siya. Okay, sa ikatlong araw, nung nabuhay si Jesus Christ, napagtagumpayan niya. Kasi kung namatay lang siya, tabla. Even. Ngayon, para magwagi si Kristo, para hindi talaga tayo lubos-lubusan, mapalitan niya ng buhay yung death natin, kailangan mag-resurrect siya. Kaya nung nabuhay siyang muli, yung death, pinalitan niya ng life. Kaya nga, yung patay na katawan natin, pwede niyang bigyan ng buhay, mga kapatid. So, unang-una, binigyan natin eternal life. Wala na tayong eternal death. Pangalawa, sa buhay natin dito, pwede nating i-claim yung life na ito na true healing. Kung may sakit tayo, pwede nating i-avail. Kung ayaw nyo i-avail, di wag. Kung gusto nyo lang, i-avail. Paano? Okay. Matthew 8:16-17. When evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirits with the word and healed all the sick. So, yung demon-possessed, saka na nagbubunga ng sakit sa tao, pinahirapan ng diablo, saka yung normal na sakit, lahat yan, na ang root cause ay devil pa rin, okay, ay, anong sabi? Pinagaling niya. Pinagaling ng ating Panginoon, lahat ng dinala. So, yung di dinala sa kanya, hindi gumaling, siyempre. Hindi mo dinala sa kanya. So, lahat ang dinala sa kanya. And this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Ano po yun? He took our infirmity and carried our disease. Ngayon, saan niya, anong ginawa doon sa kasalanan? Anong ginawa doon sa karamdaman, mga sakit, mga pagpapahirap ng diablo? Ang ginawa pala ni Kristo, sabi ni Propeta Isaiah, dinala niya yan. Yung ating infirmities, pagpapahirap ng diablo sa katawan natin, at mga sakit natin, sickness and disease, whatever is the cause, natural cause, or evil spirit, walang problema, dinala ni Kristo sa kanyang, saan? Katawan. Hanggang sa krus. Dinala niya. So, hindi lang yung death, kundi yung bunga ng death, which is infirmity, sickness and diseases, evil spirit man o hindi, dinala ni Kristo sa kanyang katawan. Kaya pala, gumaling tayo. Bakit ako gumaling sa sakit ko, himala? Dahil dinala na pala ni Kristo sa kanyang katawan. Kaya sa communion, sabi ng Panginoon, in remembrance of me, pagka kumakain ka, alalahanin mo, in remembrance, na yung sakit mo na andyan sa kanyang katawan. Dinala na niya. Pag kinain mo, inaalala mo. Symbolical ng katawan niya. Kaya pag kinain mo yon, inaalala mo, ang sakit ko, kinuha na ni Kristo. Salamat, Panginoon. Hindi isa wala kang sakit, may sakit ka. Kaya lang, kinuha na niya. So kung kinuha na niya, ano susunod doon? Pagagalingin niya. Amen? Hindi pwedeng hindi. Basta, inaalala mo. So yung pagkain na yon, parang yon ay medicine. Parang naging medicine mo yon spiritually. Kasi inaalala mo, nabibuild up yung iyong faith. Okay? 1 Peter 2:24-25. He himself bore our sins in His body on the tree. Dinala niya yung ating kasalanan, kasama na yung bunga ng kasalanan, kamatayan, sakit, karamdaman, so that we might die to sin. Tapos na yon. Dumanak na yung dugo niya. And live for righteousness. So, tayo ngayon ay may bago ng katwiran. Pinatawad na ng Diyos, inari ka ng matuwid ng Diyos dahil sa kanyang katawan at dugo. Okay. Meron dinuktong, by His wounds you have been healed. Kayo'y gumaling na. Sa magitan ng kanyang sugat, tinanggap niya yung karamdaman natin. Sa magitan ng kanyang sugat, tayo ay gumaling. So, inabsorb niya pala yung pain natin, yung sakit natin, through His wounds on the cross until death. Kaya nga, tayo ay, sabi ni Peter, gumaling ka na.
Hindi sinabi ni Peter, hindi ka magkakasakit. Mali yun. Ang sabi ni Peter, gagaling ka sa sakit mo. So, ano ang kagalingan natin? Actually, meron na tayong vaccine. Anong vaccine natin? Yung katawan at dugo ni Kristo. Particularly, yung katawan. Sa ating mga mananampalataya. If you believe. So, in remembrance of me, sa mga alagad lang po ito, tayo umaalala nito. Pag kinain natin yung ostya o yung tinapay, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tinubos niya ang ating mga kasalanan at sa magitan ng kanyang katawan, dinala niya ang ating kasalanan at ang ating mga karamdaman, dinala rin niya sa kanyang katawan. At sa kanyang mga sugat, tayo ay nagsigaling. Ngayon, bakit po ang mga mananampalataya namamatay pa rin sa sakit? May namamatay. Okay, problema yan ng mga mananampalataya. Kaya may warning tayo during communion. Warning. Kasi hindi inavail. Nung kinain nila yung inumin, basta nagseremonyas lang sila, okay, inom tayo, kain, yay. Ang iba, nalasing pa eh. Nalalasing pa sila noon, naglalasing. Bakit? Kasi parang nabastos na. Nalasing, kasi alak talaga ininom nila. Ay, anak ko, hindi nalasing. Alak talaga yung ininom. Tapos, nag-inuman na. Nabastos ngayon. Kaya ano na nangyari? 1 Corinthians 11, 29, 30. Warning. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord, hindi mo inaalala kung para saan yun. Drinks judgment on himself. That is why many among you were sick, were weak and sick. Bakit marami may sakit sa inyo? Sabi niya, kasi hindi nyo inaalala yung ginawa ni Kristo. Maaari, ang inaalala mo lang yung pinatawad ka sa kasalanan. Pero yung pinagaling ka, tinubos niya yung karamdaman mo, inako niya sa kanyang katawan. Sa ngitan ng sugat niya, gumaling ka, hindi mo na inalala yon. Ang pinaka-worst nga, mga kapatid, hindi mo ni-recognize yung katawan at dugo ni Kristo. Naging reliyon lang sa iyo yung ostya. Yung inumin, naging reliyon lang. Anong reliyon? Seremonyas. Para makaraos lang tayo. Sige na. Ba ito? Biskuit. Yun lang. Hindi mo alam kung ano yung sinisimbolo nun. Yun tayo na didisgrasya. Hindi natin na-avail yung benefits na binigay ng Diyos sa atin. Ano yung benefits? For Psalm 103, verse 2 and 3, ano yung benefits ng Lord? Who forgives all your sins and heal all your diseases. Kaya nga sabi niya, that is why many among you were sick, weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Ligtas to hindi sila napunta impyerno. Fallen asleep ginamit eh. Kaya lang, hindi na-avail yung, imbis na hindi pa dapat, namatay ng maaga. Imbis na hindi pa dapat, di ba? Ganon. O, tinamaan ng virus, patay. Ano ba, para gumaling ka dun sa COVID, maprotektahan ka, ayun na. Magseremonya ka ng alalahanin mo. Yung seremonya, hindi lang seremonya, alalahanin mo kung ano ibig sabihin nun. Katawan at dugo ng ating Panginoon. Amen ba? Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Application. Ito yung application. Just then, a woman who had been subject to bleeding, ito may sakit to, for 12 years na, hindi na kaya ng doktor, came up behind him and touched the edge of his cloak. For she said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed. Amen ba? Amen. Yun ang pananampalataya niya. Anong sabi sa verse 22? Jesus turned and saw her. Take heart, daughter, he said, your faith has healed you. And the woman was healed from that moment. Totoo nangyari nung hinawakan niya ang Panginoon. Ngayon, paano natin hawakan ng Panginoon? Wala naman siya. Alam niyo, may iniwan ng Panginoon para makopya natin yung ginawa ng babae na to. Ikahawakan ko lang. Anong alternative natin? Kung iinumin ko lang yung inumin na simbolo ng dugo ng aking Panginoon at yung ostya na simbolo o tinapay na simbolo ng katawan ng aking Panginoon, gagaling ako. Ano man ang karamdaman. Yeah? Kaya pag may nasa banig ng karamdaman, pwede yun, ito. Alalahanin mo yung pinatawad ka ng Panginoon sa mananampalataya at yung oso. Gagaling. Pag kinain mo yun, gagaling ako. Pagka kinain ko. Pag ininom ko, gagaling ako. Parang yan ang medicine natin.
vaccine. Para lang makopya natin, kailangan may pananampalataya pa. Amen po ba? Amen? Totoo ba? Totoo ba to? Katawan at dugo ni Kristo? In remembrance of me. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa iyong katawan at dugo na bayubay sa krus ng Kalbaryo para kami mapatawad sa aming mga kasalanan at mamatay sa kasalanan at magkaroon ng katwiran na nanggagaling sa iyo. At sa pagitan ng iyong mga sugat kami nagsigaling. Salamat po, Panginoon, as we partake the symbol of your body and blood, O Lord. Let us receive the benefits of our salvation, which is forgiveness from all our sins and healing of all our diseases. Salamat po, aming buhay na Diyos, dahil ikaw ay tunay at totoo. Kaya nga po, sa oras na ito, aalalahanin po namin ang iyong pagliligtas sa amin sa magitan ng iyong katawan at dugo doon sa krus ng Kalbaryo hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Praise God. Okay. So, ako na lang po ang magpe-pray. Kasi pag may nag-pray, binuksan, baka matalsikan ng lahat. Ako na lang po magpe-pray. Tapos yung nakamas, Sa bahay, maganda po kayo. Dapat naganda po kayo per Sunday ng inumin, symbolical. Ako na lang po magpe-pray dahil i-distribute ni Brother Dan at Sister Anna. Okay? Pag-pray po natin. Praise God. Tapos sabay-sabay po tayo, hawakan lang po natin muna. Ha? Panalangin lang po muna natin. O aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa new covenant na binigay mo po sa amin. Ang tunay na nagligtas sa amin ay hindi dugo ng hayop, hindi katawan ng mga hayop, kundi ang dugo ng aming Panginoon Kristo na nabuho sa krus ng Kalbaryo, diyan sa iyong templo sa langit, upang kami mapatawad sa aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga kasalanan, at sa kanyang katawan na namatay, upang bayaran ang aming kamatayan at bigyan kami ng bagong katwiran at buhay na walang hanggan. At sa magitan ng mga sugat ng aming Panginoon, na natamo doon sa krus ng Kalbaryo, kami ay nagsigaling na. Salamat po sa katotohanan ito na aming inaalala sa oras na ito. Tanggapin mo po ang aming pag-alaala na ito at maging kagalingan po ng aming pangatawan. Kung may karamdaman kami, Panginoon, ang aming pag-partake ng iyong katawan at dugo sa magitan ng tinapay at inumin ito sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kuha po tayo ng... Tapos maghintayan po tayo, mga kapatid. Itaas po natin ang tinapay.
Ito ang katuruan, tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, itong aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain ng tinapay. Taas po natin ang inumin. Matapos magkapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipa ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala-ala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Praise God, pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay dumas sa doxology. Pagkatapos ng doxology, babatiin po natin yung may mga karawan ng August. Praise God. At meron po tayong konting salo-salo. Ayan. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, at ang patnubay, gabay, pag-iingat, proteksyon, pagpapala ng Holy Spirit ay sa ating palagi, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise God. Praise the Lord. Okay? Tayo po ay babati po ng birthday. Praise God. Ayan. Hindi ko pa alam yung may birthday ngayon. Meron pa ba may birthday na August dito? Nandito? Wala. Okay. Pag-pray na lang po natin. Yung August. Pastor Roland ba? Okay. Okay. August. Okay. Sila Pastor Roland siguro. Hindi natin sure. Okay. Sige, abitan natin ng happy birthday muna. Ay, birthday mo, August? Ayun. Praise the Lord.
Dito, sa Kagawad Rogelio Ponce. Okay. Pag-pray natin. Hallelujah. Ay, happy birthday muna. Kanta muna tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Maligayang bati. Praise God. Hallelujah. Pagpapray kita. Hallelujah. Salamat po aming amang Diyos sa langit. Pagpalain po ang may karawan ng August. Lalo na po aming kapatid na si Brother Rogelio Ponce. Pagpalain po siya. Ingatan po siya lalo sa kanyang paglakad-lakad. Continue to protect him from coronavirus, from COVID-19. Bless him spiritually, physically, mentally, and sa health niya at sa kanyang sa wealth. Prosper him, O Lord God, in the name of Jesus Christ, the Son of God. Amen. God bless you, kapatid. Okay, praise God. Si Aljo, no? Baruch Abok. Ayan, birthday din. August 25. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ayan.
Hawit pa sa maghapon, pagkat alam ko, pare ko, may umiibig sa akin totoo. Hapon ko'y kay dilim, ngayon ay nagniningning, liwanag na'y napasa akin. At ito'y naganap doon sa Kalbaryo, at ito'y naganap, malaking milagro. At ito'y naganap, ang pag-ibig na kamo. At ito'y naganap, nang may pangako. At ako'y nagagalak, nang dahil kay Kristo. At ito'y naganap,